Nadaot na ang ubang humayan sa Zamboanga City tungod sa grabeng kainit sa panahon. Gamay na lang usab ang supply sa ilahang mga irigasyon o posibleng ubang humay dili na ma-harvest. Ibrigada mo, Noning Antonio. Maaga pa lang nasa kanyang palayan na si Mang Ervin upang bantayan ang kanyang mga pananim. Nangangamba ang magsasaka sa masamang epekto ng kakulangan sa tubig sa kanyang mga pananim. Madalang na lang ang pagulan sa lungsod. Dahil sa tindi ng init ng panahon, konti na lang ang tubig mula sa irigasyon. Kaya gamay kayong tubig, hindi maka-punta sa palay. Laganin kay ma-harvest nyo, isa kabulag tunga pa lang. Sa tanaw ni mo sir, ma-harvest pa na? 50-50 na ma-harvest. Nga naman sir? Alanganin kayo. Action pa lang tumo pa, wala na yun. Maaari umanong malugi siya kung lalala pa ang sitwasyon dahil nasa 1.5 buwan pa lang umano ang kanyang pananim na palay. Swerte na makuha siya. Swerte na lang sir. Oo. Buka naman, wala naman yung kasuportar. Tubig siya, buka na yung tanong. Si Mang Santos, tinigil daw muna ang pagtanim ng palay. Di na rin nakakarating ang supply ng tubig mula sa irigasyon sa kanyang pananim. Continue pa mo siyempre sa Desyembra? Inabandona na rin ng mga magsasaka ang ibang kahon ng palay. Samantala may mga palaya naman sa lungsod na may tubig pa sa ngayon. Pero ayon sa barangay, kung hindi uulan sa mga darating na araw, malaki ang posibilidad na mauubusan na rin ang supply ng tubig sa mga pananim. Actualmente yo tiene yung area del cementera, dos area na yung pwede siyembra. Kay dol tamira kita hindi kaya, no? Tadali kita chance ko ng mga dalikopon area, el manga area, kay si trabaha kita ki muna kat sila ta sa el agua area. Ang ibang magsasaka nagpatupad na ng alternate cropping o pagtanim ng ibang produkto tulad ng gulay na kayang mabuhay sa matinding init ng panahon. Pero sa barangay Bolong dito sa lungsod, pati mga pananim na gulay natuyo sa sobrang init ng panahon. Ara ta panel agua ara ta sol ara chinebes ta chine agua chinebes nuway. Hindi na rin na ipamahagi ang fertilizers dahil itinigil na rin ng mga magsasaka ang pagtanim ng palay. Samantala, nag-abiso naman ang Pag-asa sa lungsod na mas lalala pa ang El Nino sa pagpasok ng Marso hanggang Hunyo. Kaya't ang payo nila sa mga magsasaka, maghanap ng ibang pagkakakitaan o magtanim muna ng ibang agricultural products para magkaroon ng kita habang hindi pa angkop ang panahon sa pagtanim ng palay. Ito si Brigada Noning Antonio in the heart of changing lives. Brigada News. Angola ang duha ka estudyante human mabangga ang gimanehong motorsiklo sa usa ka mobile rice mill. Barangay Local Government sa Barangay Bururao, Lebak, Sultan Kudarat, gipulong ang eskwelahan kalabot sa nahitabong insidente. Ibrigada mo, Ian Alion. Mas swerte pa rin kung may ituturing ni Nestor Fernandez, isang driver ng mobile rice mill, makaraang parehong nakaligtas sa hindi inaasang disgrasya nito lamang Lunes, banda 1:30 ng hapon sa tapat mismo ng malaking bodega sa Sitio Mangli, Barangay Barurao 1 nitong bayan ng Lebak, Sultan Kudarat. Ayon sa driver na si Nestor Fernandez, malayo pa lang tanaw niya na ang humaharurot na motorsiklo, ngunit sakto papasok na siya sa malaking bodega nang nasalpok ito sa mismong mobile rice mill. Dahil sa lakas anyo ng impact dulot ng aksidente, mismo siya ay tumilapon mula sa minamanehong mobile rice mill at muntikan pang naprito sa kumukulong mantika habang halos pumasok naman sa mobile rice mill ang dalawang sakay ng motorsiklo na pawang estudyante at minor de edad base sa identification card na na-recover sa kanila. Kapwa isinugod sa pinakamalapit na district hospital dahil sa natamong sugat at minor injury sa dalawang estudyante. Kaugnay nito, inako na ni Fernandez ang gastusin sa ospital at nagkaayos naman ang bawat panig. Sa side ko, kahapon pa, kagasto na ako sa ospital. So, hindi ko man sinasabi na i-shoulder ko lahat kasi yung napagkasunduan namin, tulong-tulungan na lang namin lahat na gastusin. Pero kung with resibo lahat yung
dinala namin gamot kahapon yan sa eskwela. Dahil sa pangyayari, tukoy na ni Chairman Nolasco Ado ang 2 minor de edad na pawang grade 8 students kung saan muling magpupulong ang pamunuan ng Tapodi Integrated School sa Barangay Kalamungog upang sa gayon ay muling tatalakayin ang nilalaman ng joint session ng 5 barangay sa Dato Bla, Sinsuat, Maguindanao del Norte kabilang ang Kalamungog sa magiging agarang aksyon nito. Actually po, DJ, nagkaroon na po kami ng joint session po yan from Barangay Lagitan. Okay. 5 barangay po yun, DJ, about dun sa problema rin. Mga estudyante rin po ito, mga problema rin. About, nasa loob lang po ng school dapat yun kaso nilabas namin sa barangay. Kasali po sa mga pag-usapan. May mga agarang memorandum po kami doon sa mga estudyante po yun, DJ Dayan. Meron po. May kopya po, ba kayo? DJ. May kopya ba kayo niyan? Meron po kaming kopya po sa barangay. At lahat na po ng barangay na kasali doon sa joint session namin, firmado po nila, saka may kopya po sila, DJ. Meron po, DJ, about doon sa mga estudyante po ito na yun ang mag-aaral. Kasi dati po, DJ, paulit-ulit po yung gulo na sa mga kabataan na rin po. So, simula kami pag-joint session namin, pinatawag ko lahat ng mga barangay sa DBS. Medyo na-minimize na po yung kaguluhan sa barangay Kalamog po. Lalo sa mga estudyante po. Ayun na po yung karamihan natin na masyadong yung mga estudyante pa natin. Yan ang report mula dito sa bayan ng Libak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Katawhan nga wala pa marehistro, giawhag sa COMELEC Cagayan de Oro nga pahimuslan ang schedule nga pagpa-register. Sugod sunod semana hangtod September 30 ning tuiga. Register Anywhere program ipatuman sa City COMELEC. Ibrigada mo, Jackie Paclar. Katungod sa matag Pilipino ang mubutar, gumikan kay magsilbi kining tingog sa matag individual. Matagan kini og katumanan na pinaagi sa unang proseso nga mao ang pagparehistro. Unsa ba ka mahinungdanon ang voters registration? Sa pagparehistro, makatabang ta sa kalambuan sa atong nasod. Din tungod niya na imong pagparehistro, mahimo nga makasugyot ka sa pwede nga palambo pa ang atong nasod. Jud nga kanang rehistrado ang kuan sa katao kay o gumikan kung naay kuan kinahanglanon nimo nga kanang emergency is makaduol ka sa gobyerno. Dayon naapoy mga kuan sa barangay nga dali ra sad maduulan. So dili ka nga ikuan kay ila man ang kuan nga asa dapit ka nga barangay o matristra ka kung asa ka nga barangay. Busa na nawagan karon ang buhatan sa Commission on Elections Cagayan de Oro City ngadto sa 80 ka mga barangay sa syudad sa mga individual nga wala pa marehistro nga pahimuslan karong tuiga ang nakaschedule nga voters registration sa ilang buhatan. Sugod Pebrero 12 hangtod Setyembre 30 ning tuiga ang pagpangdawat sa COMELEC sa magparehistro sugod Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Bukas sab ang COMELEC bisan og holiday gawas lang sa Holy Week. Patang disseminate sa information sa through sa inyo sa media o sa uban nga mga kuan sa ABC sa Association of Barangay Council nagpahibalo na sad mi nga magbalik na ta og rehistro karong February 12 ngadto sa September 30 Monday to Saturday including holidays except katong mahal adlaw nga March Ako lang iyan. mahal adlaw nga tulo ka adlaw no. Thursday, Friday o Saturday. So the rest apel na siya until September 30. Dayon gi manduan sad mi nga magkandak mi satellite registration sa kada barangay kung mahimo kada Saturday. Gawas nga do na po mi ikandakon nga mga special registration ngadto sa kining mga vulnerable sectors nato like senior citizens, persons with disability, and mga youth, women's, indigenous, no? Alang sa mga regular voters, kinahanglan nga usa ka Filipino citizen og wala pa sukad marehistro sa COMELEC, 18 anyos ang edad sa dili pa ang adlaw sa eleksyon o mismong adlaw sa eleksyon. Dili mo minos sa usa ka tuig nga pagpuyo sa Pilipinas, alang sa barangay kinahanglan nga 6 ka bulan nga residente sa mismong sa dili pa ang adlaw o mismong adlaw sa piniliay. Especially sa mga batanon
kanang mo pa'y pagtungtong nila sa 18 years old or mo abot pa sila 18 years karong May 12, 2025 mao nga tong schedule sa election. Dapat na sila birth certificate, dayon student ID kung napa sila student ID or any government issued ID na naka-indicate diya ang ilang address, no? Kung wala mga sila ID na government issued o student ID na pwede magkuha sila barangay certification nga katong with picture nga naa sila diha o residente sila diha nga barangay. Gawa sa mga opisina sa COMELEC, ipatuman sa buwatan ang Register Anywhere program KUNPAR kung asa mamahimong mobusita sa mga designated registration areas sama sa mga dagkong tindahan sa syudad. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives, kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang. Alang adto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamo magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account Number 0000378-40172 ug alang sa in-kind donations. Ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada volunteer, pwedeng mudang sa estasyon ug magpalista. Mga kabrigada, espesyal ang adlaw na kini. Kay karon ang birthday ni Brigada Hannah Perez. Happy birthday, Brigada Hannah Perez! Ug siya ang musunod sa ato ang tahanan. Ug mao ka na ang naglangkop nga mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Dil Bartalaba in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.